Sa iba pang balita, naghahanda na sa isang mapayapang pagkilos ang Iglesia ni Cristo para suportahan ang opinyon ni Pangulong Marcos Jr. na tutol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ano naman ang dahilan ng INC? Dahil ba sa ang i-impeach ay isang Sara Duterte na ibinoto ng Iglesia? At dahil ba sa anak siya ni dating Pangulong Digong? Bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. Naghahanda ang INC para sa isang rally laban sa impeachment ng Vice Presidente at bilang suporta sa ipinahayag ng Pangulo. Ano yon? At ano talaga ang dahilan ng pinaghahandaang rally ng INC kung ito ay matutuloy man? First impeachment complaint, it had 16 complainants and you endorsed it. The second impeachment complaint, I believe, had 74 complainants and it was endorsed by other members of Congress. And the third one... Impeachment. Gusto ng marami, lalo na ng mga nakakita ng pagkakataon na patalsikin sa pwesto ang Vice Presidente. Panahon na, sabi nila. Marami raw paglabag na ginawa. Ipinagkanulo raw ang public trust. Binaliwala ang tiwala ng mamamayan. Wala na raw siyang karapatang manatili sa pwesto. It's time to impeach her, sabi nila. Ano naman ang komento ni PBBM? Ayaw ng Pangulo. Ayaw ni PBBM. Pagsasayang daw ito ng panahon at resources ng gobyerno. Marami raw malalang problema ang Pilipinas na dapat unahin, lalo na sa pangangailangan ng mamamayan. Yung mahihirap, kapuspalad, nasa laylayan, sabi nga ng lipunan, na dumadalangin araw-araw, daily, na sana raw ay mapansin naman sila ng gobyerno at ng mga matatalinong politiko na pinagkatiwalaan nila ng boto. Well, busy po ang mga politiko. Busy po ang mga politiko natin sa maraming bagay. Hindi po ba kasama doon at hindi nyo ba nararamdaman yung sana ay matulungan kayo bilang mga mamamayan? Yung marami po sa kanila ay may hearing at hinahanap ang mga tiwaling leader ng gobyerno. Yung iba ay naghahanda para sa impeachment ng BC. In fairness naman, ay karapatan naman po iyan ng Kongreso natin na magsagawa ng ganyang mga pagdinig in aid of legislation. Sabi nga po, di ba, nakikita nila habang nag-iimbestiga ang mga butas ng batas at ano pa ba ang mga kailangang batas para wag nang maulit ang dahilan ng investigasyon nila ngayon. Karapatan din ba ng Kongreso na maghain ng impeachment case laban sa kanino mang impeachable official na mapatunayan nilang may mga paglabag gaya ni Vice Sara Duterte? Opo, karapatan po iyan at tungkulin ng Kongreso. Kaya heto, di magkanda-ugaga ang mga nakakita ng chance na kasuhan ang Vice. Pero yun nga, ayaw ni PBBM na isagawa ang impeachment. May tamang panahon para dyan, kaya nga nanawagan siya sa Kongreso. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all the time. And for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Hindi raw yan ang prioridad. Maraming problema ang ating bansa na dapat atupagin at pagtuunan ng resources ng gobyerno. Bakit nga kaya nagmamadali yung iba? Dahil ba sa mas importante na mapalitan ang BC kaysa sa solusyonan ang kumakalam na sikmura ng nakararaming Filipino? Kapag ba na-impeach ang BC, ay maliligtas na sa kahirapan ang mga mahihirap nating kababayan? Magkakaroon na ba sila ng desenteng trabaho? Tataas na ba ang sweldo? Magmumura na ba ang mga bilihin? Ganun kaya? Aalis na ba at hindi na manggugulo ang makapal ang mukha na China sa ating teritoryo?
Magiging magaan na ba ang epekto ng sunod-sunod na bagyo? Pagka ganyan ang pwedeng mangyari, i-impeach natin ang BC natin. Ano po sa palagay ninyo? Ang INC ay nagdeklara ng suporta sa panawagan ng Pangulo, kagaya po ng alam ninyo, sa Kongreso na wag gawin ang impeachment. Not this time, please, kumbaga. Sinang-ayuna ng INC, ayaw din nila. Ano naman ang dahilan ng INC? Dahil ba sa ang i-impeach ay isang Sara Duterte na ibinoto ng iglesia? At dahil ba sa anak siya ni dating Pangulong Digong? Ano ang dahilan kung hindi ang mga iyan? Kung babalikan natin ang pronouncement ng INC na inilahad nila sa Net25, ay malinaw na nakalagay doon ang tanging dahilan. Ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Maraming problema na hinaharap ang Pilipinas na dapat unahing bigyang pansin, atupagin, solusyonan ng mga taong gobyerno, lalo na ng mga mambabatas, congressmen, senators. Iyan nga ang stand ng Pangulo. Hindi kailangan ang ganitong mga pagkilos, politikal na mga hakbang na malayo sa bituka ng mga ordinaryong mamamayan. Tanong ulit, bakit maraming nagmamadali? Dahil nga ba sa napatunayan nga nila sa hearing sa Kongreso na ibinasura ng BC ang public trust sa pamamagitan ng pagwalda sa pera ng bayan at iba't iba pang kasalanan? O tama ang sinasabi ng BC na pinopolitika lang siya ng mga kalaban niya sa politika? Hindi nga kaya mali din ang Kongreso na imbestigahan kung paano ginamit ang confidential fund ng DepEd sa ilalim dati ni BC Sara Duterte? Confidential nga eh. Paano magiging confidential pa ang nature nito kung ibubulgar ang mekanismo nito? Ano talaga, mga kuya at mga ate, ang gugulo ninyo? Nakita ng mga mamamayan ang magagaspang ninyong pag-uugali sa national coverage ng inyong mga hearing. Sino sa inyo ang tama at sino ang mali? Sino ang naghudas sa bayan at sino ang bayani? Sa nakikita ko, ang mga tunay na bayani ay wala sa inyo. Wala dyan sa house ninyo. Wala dyan sa Kongreso. Nasa mga kalye sila, nasa mga pagawaan, nasa mga opisina, nasa mga liblib na kanayunan. Ang mga putikang magsasaka, mga kargador sa palengke, mga namamasada para may makain ng pamilya, mga nangingibang bansa para kumita at makapagpadala sa kanilang pamilya at makatulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Sila ang mga tunay na bayani. Sila na naghahanap ng ikabubuhay at makakain ng pamilya nila. Sila na ang alis sa bahay para pumasok sa trabaho, napakadilim pa. At ang balik sa bahay, ang dilim ay pusikit na. Wala silang panahon sa impeachment. Ang kailangan nila ay tahimik na lipunan, kahit mahirap ang buhay. Ang kailangan nilang marinig sa inyo ay matinong pag-uusap para sa kanilang kapakanan, hindi para sa inyong personal at politikal na pakinabang. Hihintayin nyo bang mag-rally pa ang INC para maintindihan ninyo ang punto nila sa issue? Ang solidong galawan niyan ay baka matigatig kayo. Sa bagay, sinabi naman nila, hindi panggugulo ang gagawin nilang rally, kundi pagpapakita lamang ng suporta sa adhikain ng Pangulo. Di nyo ba kayang gawin yun? Suporta sa Pangulo, sa matitinong programa, para sa bayan, laban sa kahirapan, pag-iwas sa kaguluhan,
Isip-isipin nga po ninyo. Ang impeachment na gusto ninyo ay itinuturing ng marami na divisive. Babasagin lalo nito ang aandap-andap na konsepto ng unity nating mga Filipino. May tamang oras para dyan kung iisipin po natin. Ito naman ang masasabi ko kay VP Sara Duterte. Baka isipin ninyo at ng mga aliporis ninyo na magrarally ang iglesia para sa inyo. Nako, mali kayo dyan. Mali ka dyan. Pag lumabas ang kapatiran sa kalye, kapag nanawagan ang pamunuan nila, ay ang kapakanan ng iglesia at ng bansa natin ang nasa isip at puso nila. Hindi ang pagmumukha ng sino mang politiko. Tanungin nyo si Kadamyan, sasama raw siya kahit saan. Pero kung kayo ang mananawagan, matutulog na lang daw siya. Makakaipon pa siya ng muta at pagising ay magmemeryenda ng lumpia. Tanungin nyo ang mga kapatiran, ganyan din ang sasabihin nila. Nagkataon lang na kayo ang busy. Kahit pa raw si Sapwet ni, Kurikong ni, ang busy ngayon. Sino man yun? Sino man yung Sapwet ni na yun? Ganyan din ang stand ng INC. Oo nga naman, habang naglilingap sila sa mga kanayunan na dinurog ng mga bagyo, kayo naman ay nag-aaway-away sa Kongreso. Ganun ba yun? Trabaho nyo yun Yung damayan ang mga sinalanta at nangangailangan. Sino-sino sa inyo ang gumawa na nun? Di ba kayo nahihiya niyan? Ano ang agenda? Sa simula't simula pa, talaga namang ayaw nyo sa busy. Di ba kayo makapaghihintay talaga? Wala ba kayong konsepto ng in his time? Bukang bibig nyo yan di po ba? Sa isang banda naman, kung maayos lamang na sinagot ng busy, ang mga ipinupukol sa kanya, tama si PBBM na hindi aabot sa ganito ang sitwasyon. Totoo naman na kung ano-anong kadramahan ang ginawa ng busy natin, may mga pagbabanta pa na narinig sa kanya, pati patay na nananahimik, gusto pa yatang guluhin, Sus Maria Josep. Ako man ay hindi ko inaasahan yun Yung bawat buka ng bibig niya ay mga lasong pananalita ang lumalabas. Hindi ba niya alam na siya ay pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa natin? Wag na yun. Yun na lang na may mga minor de edad na nakikinig at nanonood sa kanya sa national television, nanonood sa internet. Ako man ay tinabangan sa kanya Bakit ganon? Sabagay, isa lang naman akong hamak na botante na pumila ng napakatagal, pakahaba, maiboto lang siya. Ang tanong, gagawin ko ba ulit yon? Your answer is as good as mine, sabi nga. Para sa kanya at sa mga politiko na kagaya niya, magpakadesente tayo sa harap ng publiko. Nandyan na yan, sige, may ground daw para ma-impeach siya. Pwede nga, ang tanong ay eto nga, ngayon ba ang tamang panahon para riyan? O mas maigi na pakinggan muna ang sinabi ng Pangulo na sinang-ayunan ng INC na unahin muna natin ang mga panlipunan nating problema. Iyan ay kung talagang mahal natin ang bayan natin. Kung hindi, ay alam na dis. Bato sa langit, ang tamaan, huwag